Kumusta mga kaibigan? Welcome muli sa ating channel. Ito nga pala ang Kaneki Anime TV. Hello, kamusta sa ating munting channel? Ngayon ang ating anime characters na tatalakayin ay walang iba kundi si Carluto Zoldyck. At siya rin ang bagong miyembro ng Phantom Troop. Alamin natin kung ano ang kanyang personalidad o kaya ang kanyang pagkatao. At aalamin din natin kung gaano siya kalakas makipaglaban. Si Carluto Zoldyck, ang bunsong anak ni Silva Zoldyck. At siya rin ang nakakabatang kapatid ni Killua. Pagdating sa personalidad, tahimik din itong si Carluto. Pero isa lang masasabi ko tungkol kay Carluto. Kahit nakasuot siya ng kimono, ang tunay niyang kasarian ay lalaki. Kahit mukha siyang babae sa paningin ng iba. Ang dahilan siguro kaya siya sumusuot ng damit na pambabae. Dahil siguro sa kanyang ina na si Kitkyo, dahil sa tingin ko yan ang utos sa kanya ng kanyang ina. Dahil sa kadahilanang walang anak na babae si Kitkyo. Kaya hanggang ngayon nagdadamit pambabae itong si Carluto. Taka ang ebidensya ko kaya ko nasabi na lalaki itong si Carluto. Dahil tinawag siya ni Mazestem, na ikalimang anak na lalaki ng pamilya Zoldyck. Sobrang kilala ni Mazestem, ang pamilya Zoldyck. Kaya para sa akin tunay na lalaki itong si Carluto. Meron din siyang kalmadong personalidad pero sa kanyang tunay na pagkatao, masyado siyang brutal, makipaglaban at ang gusto niya pinaglalaruhan niya ang kanyang mga nakakalaban. Gusto niyang pinaglalaruhan ang kanyang mga biktima. Di halatang malupit si Carluto dahil sa kanyang maamong mukha. Pero dumadaloy sa kanyang ugat ang dugo ng Zoldyck. At ang isang patunay ko na talagang malakas itong si Carluto. Mula nung napasama siya sa miyembro ng Phantom Troop. Kadahilan ng hindi tumatanggap ang Spider ng mahinang miyembro sa kanilang grupo. Ang isa ko pang patunay na malakas itong si Carluto. Nung pinaglalaruhan niya lang yung Kimira na nakalaban niya gamit ang sandata niyang pamaypay. Nagkalasog-lasog ang katawan ng Kimira, pero mula nung napasama siya sa grupong Spider. Doon niya nakita na hindi pa rin siya ganun kalakas, dahil nasambit niya ang salitang magsusumikap, dahil nakita niya kung gaano kalayo ang antas niya sa bawat miyembro ng Phantom Troop. Taka ang isa pa niyang dahilan kaya siya sumali sa Phantom Troop. Para lumakas siya sa pakikipaglaban, at para mabawi niya rin ang kanyang kapatid na lalaki, na matagal niya na gustong makita. Sa tingin ko ang tinutukoy niyang kapatid na gusto niyang mabawi, ay walang iba kundi si Killua. Dahil kung matatindahan natin isa si Carluto at si Kitkyo, sa pumipigil sa pag-alis ni Killua, sa kanilang tirahan ng pamilya Zoldyck. Kaya sa tingin ko kaya gustong lumakas ni Carluto, sa pakikipaglaban dahil gusto niyang may pagtanggol si Killua, sa lahat ng oras. Sa tingin ko biyasa si Carluto, sa pag-espiya at makaligtas sa makamandag na lason. Dahil tulad nila Illumi at Killua, sinanay din itong si Carluto, ng kanyang ama na si Silva. Dahil pamilya nga silang assassin kaya kailangan nilang maging malakas. Sa pakikipaglaban at ang mga kakayahan nila ay kailangan nilang mapaunlad, at para maprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Pagdating sa Nenazetsu, hindi mo mararamdaman itong si Carluto, dahil na-master na ni Carluto ang Zetsu. Kaya kahit sila Matsi at Nobunaga at si Hisoka, ay papuri ang binanggit kay Carluto. Isa nga palang manipulator itong si Carluto, gamit ang kanyang sandatang pamaypay, nakokontrol niya ang hangin at nagagawa niyang maging matalim ang mga punit na papel. Meron siyang Nen ability na ginagamit niya sa pakikipaglaban, ang tawag niya dito Dance of the Serpent Bite. Ang paggamit niya sa estilong ito gagamit siya ng mga punit na papel. At doon niya gagamitin ang kanyang pamaypay para makagawa ng hangin, para maitulak ang mga matalim na mga punit na papel, gamit ang hangin na puntirya sa kanyang mga nakakalaban. Sigurado ako kung matatamahan ka ng atake niyang ito. Siguradong hiwalay-wala ang iyong katawan tulad nung nangyari sa Kimiraan. Ang pangalawa namang Nen ability ni Kalo. Kaya, ang tinatawag niyang Surveillance Paper Dolls. Ginagamit niya ang abilidad na ito kapag siya ay nag-espiya. Ang kailangan niya lang gawin makapaglagay ng isang pirasong punit na papel sa bahaging katawan ng tao. At maririnig niya na ang mga sinasabi nito kahit nasa malayang lugar siya, dahil magkakaroon siya ng paper doll, hango ang itsura sa kanyang pinaglagyan na katawan. Kaya para sa akin walang kahirap-hirap makapag-espiya si Carluto.
kahit saan niyang gustuhin dahil sa kanyang espesyal na kakayahan. Kaya para sa akin napakahirap makalaban itong si Carluto. At sa tingin ko rin napaka-importante ni Carluto sa kanyang pamilya Zoldyck. Dahil sa galing niyang mag-ispiya, at ganun din sa grupo niyang Spider, malaki siyang kawalan dahil sa kanyang mga kakayahan. Ngayon dito na magtatapos ang anime review characters natin kay Carluto Zoldyck, at sanay nagustuhan nyo ang video ito. Sana rin makahingi ako ng like ang subscribe. Saka lagi natin ipag-pray ang kalusugan ni Yoshiro Togashi, para maituloy niya na ang nahudlat na kwento ng Hunter x Hunter, at sanay huwag kayong magsawa sumuporta sa ating munting channel. Saka nga pala guys, uulitin ko lang ang channel na ito ay nakafocus sa lahat ng anime. At kung meron kayong gustong i-request na anime characters, i-comment nyo lang sa ating comment section. Maraming salamat sa inyong lahat.